Ako, hindi ko yan, pre. Sorry, ah. Ano ba? Hindi pa ako naging... Hindi ko alam. Hindi ko nag-aaral. Exact. Ano po? Chill. Ano ba talaga? Ginagawa sa configuration. Wala naman. Complete. Sige. So ako lang pala yung nasa online. Actually, dalawang meeting ay natin ko ngayon. Kaya online. Habang nagdi-discuss sa kabila. Dito lang. Ah, Dinig naman to kami lang, so, sir. ah, Dinig naman to. actually, lakasan ko muna aning ano. Okay. Kasi, so, sa ano natin, 30 minutes ang presentation. Tapos, 30 minutes din ang Q&A. Yes po. So, bali, ang ano dito ngayon ay si Jomar at saka si Richelle bilang mga members ng ating panel para sa inyong uh, thesis presentation. Thesis presentation. At, yeah, okay. Sige. Sige, simulan na tayo. Okay po. Magandang umaga po. Ako po si Lion, si Lance, and si Zach. And nandito kami para represent yung thesis namin na title ay Advancing Filipino Democratic Restoration through Corpus Expansion with Embedding Analysis and Transformer Models. So ito yung outline ng magiging presentation. Yes. And focus lang tayo later sa methods and results. Pinag-isang namin dahil may tatlong bahagi yan. So, start tayo sa intro. Ganito lagi namin usually sinisimulan yung presentation kahit sa classroom. Bibigay kami ng medyo ambiguous na sentence na ang libro ay NABASA. So may dalawang posibleng ibig sabihin yun, no? Pwedeng ang libro ay nabasa, o ang libro ay nabasa. So ito ay common example ng word sense disambiguation na generally refers to the challenge of determining the correct meaning of the word based on its context. But it's a technical definition. Kasi in NLP, WSDs are tasked to design algorithms that determine the correct meaning of a word. So parang automatically ginagawa yung pag-disambiguate ng words or pagtukoy ng tamang definition ng mga salita. And ano ba yung nagpapagulo sa mga text, kaya kailangan yung WSD. Ito yung homographs na words with the same spelling but different meanings and possibly different pronunciations. At sa previous slide, may example na tayo binigay, which is yung word na ito, na pwedeng wet or red. Pwedeng nabasa o nabasa, depende sa context ng sentence. Pero may way naman to clarify these homographs. At ito yung tinatawag nating tooldik or the critical marks. Yung function talaga ng tooldik is to distinguish pronunciation of words. So may apat na tooldik tayo sa Filipino. Pero ngayon, ang ihahalimbawa lang natin yung salitang nabasa at nabasa na pwedeng pakupya kapag nabasa o pahilis na tumutukoy sa stress pag nabasa. So, pero maliban sa pagtukoy ng pronunciation ng words, ina-argue ni Lopica Santos na important din yung tooldik para malaman yung correct definition. Or in this case, for uh, resolving homograph ambiguities. So, useful yung tooldik.
good na may tuldik tayo sa Filipino. Problem is, sa digital age, lahat ng mga Filipino text ay tinatype na using keyboards or QWERTY keyboards na walang tuldik na nag-exist dito sa keys. Kaya mahirap magtuldik and yung available text in Filipino is walang tuldik. Kaya sinasabi namin na Filipino diacritic restoration is a problem na worth solving. So, yung mga nabasa naming related works about sa diacritic restoration sa ibang languages ay um, totoo na long-standing problem na sa NLP yung diacritic restoration. At meron ng mga ways na nagawa um, yung yung mga authors sa ibang languages upang i-address yung challenge ito. Katulad na lang ng mga nakasulat dito. So, hindi ko na sila isa-isahin. Pero basically, nag nirestore nila yung diacritic restoration through character level embedding na um, parang iniisa-isa nila yung character sa bawat um, sa bawat ah, sa bawat sa bawat words. Parang iniisa-isa nila yung character sa isang words, tapos tinatranslate nila yun through word vectors. Pero ang problema dito sa atin kasi sa Filipino sa Filipino language um, hindi masyadong uh, hindi masyadong prominent yung parang sparse pa yung dataset na search namin dun sa online. And dito kasi parang meron silang large corpus of words sa ibang languages. So medyo madali na lang yung process para sa kanila. And ayun, dito naman kay Richard, yung last year, yung features ng study niya ay creation of sparse corpus with sentences containing diacriticized Filipino homographs. Ibig sabihin, medyo kulang-kulang pa yung data. At yung nag-explore rin siya sa exploration ng textual features such as homograph variant asymmetry. So, parang yung isang example nito, yung parang isang homograph ay mas ginagamit kaysa dun sa isa. At dito naman nag-frame din siya as a classification problem and usage of lightweight machine learning models. And ang takeaway namin dito is there exists a need to upscale the previous study by introducing large-scale datasets and utilizing more advanced state-of-the-art models like transformer neural networks. So, ang takeaway, Filipino is low research language and mas problem pa na konti na nga yung corpus in Filipino, konti pa yung may tuldik. Kaya isa sa goals or ang main goal actually ng study na to, given yung gaps na yun, is to design and train a transformer-based neural network for Filipino diacritization, enhancing the readability of Filipino texts. Pero meron kami 3 specific objectives. First is yung pag-build ng robust corpus. Ang goal, actually ang vision for this is a corpus na magagamit pa for future word senses ambiguation or Filipino diacritic restoration. Next is analyze word embeddings to investigate the embeddings of homographs to identify patterns in semantics and morphology. Kasi baka may existing patterns na pwede natin magamit. Like, yung word embeddings, baka may specific transformations na nagre-relate sa isa't isa, sa mga homographs sa isa't isa. And lastly, so train machine learning models and achieve 70% accuracy in Filipino diacritic restoration. Okay, so here is the overview of the methods that we did, and we can divide it into 3 parts na nagre-respond to each specific objective na binanggit nila yun, which is first is corpus building, then word embedding analysis, and diacritic restoration. Pero before that, here are some minor results that we deem useful in
or parang mga preliminaries na bago namin ginawa yung tatlong methods na yun is first, we were able to at least to find a way to semi-automate yung manual diacriticization na gagawin namin for the large scale data corpus na meron kami. So what it does basically is just opens and reads each TXT file, then hinahanap lahat ng instances ng target homographs na meron kami, which we will see later. And then it allows for manual input para ma-overrate na agad kung ano yung correct and pero manual input pa rin siya. And then next, we also define what we call homograph classes, which describe the nature of the homograph based on word structures. So far we have 4 identified classes, which is first yung stem, wherein both renditions are stem words, for example, kaya and kaya. And we also have stem affix, wherein the one word is a stem while the other has an affix or is an affixed word. For example, dating and dating. And we also have a fixed affix, but from the same stem, wherein they come from the same stem, but they are also both affixed. For example, huling and huling, which come from the same stem, huli. And the last is the affixed different stem, wherein these affixes create the homograph, but they come from different stems, such as kabilang and kabilang, which come from ka and bilang and kabila and ng, respectively. Yun. So, corpus building is the first step in almost any NLP task. And especially for a low resource language like Filipino, mas kinakailangan talaga na magkaroon ng corpus building which is tailored for the task at hand. So, what we did first we identify potential dataset sources. We search for diacritized or yung already existing na diacritized text and undiacritized text. And then from there, we collated some of them and we characterized these chosen datasets in terms of word and sentence quantities. And after that, we just performed some initial explorations, aggregations, and as well as the identification of the target homographs na gagamitin namin for these current studies purpose. So we have two datasets that we are using for this project, which is first yung small scale, which is the initial dataset, which is just a collection of published and open access Filipino journal articles like Hasaan, Katipunan, and Kritika Kultura, and online essays from Rio Alba that already contain correct and properly diacritized words. So we just collected all these texts, and this is like the primary dataset that we use for explorations and yung pagtingin din doon sa homograph asymmetry that we will see later. Meanwhile, Balita NLP is an already existing Filipino dataset. However, it is undiacritized. And it is originally intended for text and visual NLP task, so multimodal. So ang ginawa muna namin is we only retain the text data and it will be the subject of our manual diacritization in the coming months. So, and all it contains are articles from Filipino news websites like GMA News Online, Filipino Star Ngayon, and the likes. So from this point onwards, we are just going to look at some basic information about these two datasets. So the initial dataset is just around 162 files with roughly 300,000 tokens, 13,000 sentences, and 5,000 instances of these identified homographs. Meanwhile, the Balita NLP is much larger, 300,000 files, 74 million tokens, 3.4 million sentences, and 1.2 million instances of these identified homographs. So here are some graphs that show the distribution of our two dataset in terms of sentence lengths. And we can see na concentrated siya, na skewed yung data from skewed to the left. And makita natin na the mean skewed to the right. And the average or the mean length of the sentence is 19.78 words. And which is not far from the Balita NLP, which is roughly the same trend, but mas may kailangan konti with 18.31 words. So what are the insights that we can glean from these datasets is that they exhibit similar trends in terms of lexical lengths and means. And this can be one indicator, although it is a very big assumption that our initial dataset could be viable of thinking it as like a small scale or small time dataset relative to the Balita NLP. And so for this slide naman, ito na yung
40 homographs that we have identified. So from the Balita NLP, we took the top 600 words and we, based on frequency, and tiningnan namin isa-isa whether they have a homograph or not. And based on or using the UP Dictionary of Filipino, we filtered out which homographs are like more likely to be present. Ganun. So ayun, so from there, from the top 600, we identified 30, and apparently yung list from the Flores study also has overlaps with these 30, and which nakita namin na from the Flores list, meron pang 10 unique homographs na hindi namin naisama. So we figured that it would be prudent to add those 10 also. So ayun, so all in all, we have 40 target homographs. Yun. So given these 40 homographs, we now try to identify the homograph positions in these two data sets. Like given, now that we know that there are 18 up to 19 words per sentences, like pang ilang word usually lumilitaw yung homographs. And as we can see here, usually concentrated sila around from the first to the ninth word in the initial data set. And same din naman sa Balita NLP data set. And what can be derived from this is that we can see or we can observe most homographs within the first 9 words of the given sentence, and this reflects the need to recognize the sequentiality of text data in building our transformer models, especially that the transformer models that we preliminarily used in this project, yung T5 small, also kapag pinaprocess niya yung data, it creates positional embeddings which create word embeddings that does not only take account context and meaning, but also the position of the sentence. I'm sorry, Zach. Lance, do you have an illustrative example of this 9-word Filipino sentences where the positionality of the homograph exists? Wala akong ready, pero Kasi also support Hindi dito yan. para lang makita natin if it's valid. wala po kami na-prepare. Ayun. And then next, we also look at the homograph asymmetry as previously defined in the Flores study. And again, we use these 40 target homographs. And given these 40 homographs, which ang tiningnan namin sila dun sa initial dataset, since they are the ones that already have diacritic marks in them. However, hindi siya malinis in a sense na there are still some words na, for example, in the word kaya, merong mga diacritized, meron pa ring undiacritized. So we just use this data set as it is. Yan. So kaya kinonsider namin yung number of undiacritized forms and the diacritized forms, and then computed for the ratio and classified accordingly. And we have 3 kinds of asymmetry, which is workable asymmetry, which has a ratio of around 0.25 to 0.5, which and so taong kabilang puno, takot galit tapos. And then moderate asymmetry has a ratio of 0.1 to 0.25 and extreme 0 to 0.1. And we also have inconclusive entries wherein even though we identify these words as homographs, hindi namin sila nakita doon sa dataset, or nakita namin sila in their undiacritized form. So yun. So the identification of these workable, moderate, extreme, and inconclusive words gives us an insight on how they are usually used in the vernacular, although there might be bias in terms of context, given that the initial data set leans more towards academic writing. However, with this data sparsity or adequacy na nakita na patterns na nakita natin, this sets some expectations on what to expect after diacritizing the Balita NLP dataset. And if the issue of data sparsity for those inconclusive entries still persists, this just opens up the opportunity to do stress tests in future work to determine the performance of our model under certain constraints. And this is the table which details the homograph classes that we have identified earlier. So out of the 40 words, 26 are from STEM, 8 are STEM affix, and 3 naman yung
affix, stem, same stem, and different stems. Ayun. And finally, we also did some aggregations regarding on homograph rhymes. So, ayun, so we identified the number of instances, and as it stands, this information is like a nice to know and exploration lang talaga siya. However, we are still exploring these features in hopes na by the creation of our corpus, this would be useful information in the future. So we also explored word embedding. So what is word embedding? So basically, yun yung parang way na ma-represent yung words as numbers in space para siyang words to vectors in order para lang ma-process ng computer. And yung main task dito ng word embedding ay to examine homograph representation in word embeddings para i-uncover or to explore semantic and morphological relationships between homograph variants. As of now, yung ginagawa lang namin ay yung inaalam namin yung context nung or yung semantics. Yung sa morphological, sa future work namin yun kasi it involves conjugations. So, para sa embedding model namin, gumamit kami ng publicly available pre-trained Tagalog fast text embedding model na useful for Filipino text. So available siya online, nakuha namin siya sa online. And ito sabi dun define siya na originally trained on Common Crawl and Wikipedia articles. And yun nga, fine-tune namin siya using no initial dataset namin, yung small scale dataset namin. At paano namin in-evaluate yung word embeddings is through cosine similarity. So yung cosine similarity, minimeasure niya yung cosine of the angle between two vectors. So basically yung two vectors na yun, pag yung two vectors na yun pointing roughly in the same direction, ibig sabihin highly same yung context nila. And tapos yung cosine similarity, as we know na it ranges from -1 to 1, which means na pag value ng 1, contextually similar sila. Pag 0 naman, no similarity. And pag -1, contextually opposite. At yun nga, it is commonly utilized in text analysis katulad nito ng thesis project namin. At nung ginawa po namin ito yung parang ranking nung sa out of the 40 words, 40 homographs na diniscuss kanina nila. Ito yung ranking. Pinakita ko lang yung top 10, and makikita natin dito na yung ibang homograph is mataas siya pero unrelated. Meron din naman yung related sila katulad ng takot and takot. So yung interpretation namin dyan ay una yung 40 out of the 40 words nagre-range siya from 0.63 to 0.98. So ibig sabihin most of them are contextually similar. At yun nga, yung some homographs with high similarity are mostly transformation of each other. Katulad ng alam ng takot, o kaya galit, tsaka dali. Kaso nga, there exists pa rin yung homographs with high similarity that are unrelated, katulad ng puno, tsaka puno with similarity score of 0.97. And dito namin yung inconsistencies na to are possibly due to the nature of the dataset itself, yung initial dataset namin, dahil baka bias siya sa topics related to culture and literature. At yung pangalawang test na ginamit namin ay yung word analogy test na nag-explore or assess ng word relationships katulad ng
synonymy, antonymy, and related concepts. And basically, ito yung parang kino-compare lang namin yung ratio nung with each other. Kunyari, A is to B, is to C, is to D. So parang ito yung example. Yan. Yung bukas is to sarado equals bukas is to kahapon. So parang, basically, ang kukunin namin dyan yung parang cosine similarity, which is, I discuss mamaya. Ayan. Parang, given na yung word embeddings or yung vector, yung mga vector representation ng word ng bukas tsaka bukas, ayan, i-compute namin yung analogy score niya, which is the cosine similarity between A plus D minus C tsaka nung B. So, ano nga ba yung interpretation natin dyan? So, pag yung analogy score niya is near sa 1, parang kanina, ibig sabihin may strong presence siya o highly contextually similar yun yung analogy being tested. And pag zero naman, ibig sabihin no relationship. And pag negative 1, ibig sabihin opposite relationship. And ito yung parang baseline results namin. Um, yung pinakamataas lang is yung antonymy, which is yung bukas and bukas, which basically na meron siyang strong presence no, as said earlier, strong presence of the analogy being tested. And um ina-explore pa nag-explore pa kami ng ibang words kasi ito lang yung parang pwedeng parang pwedeng katulad nung bukas and bukas, parang um, meron siyang clear na antonyms. Tapos yung sa related concepts naman, kami nag-isip nito. So yung kunyari, yung basa is to tubig and basa is to libro. So pwede pang ibang words yung i-relate dyan. So explore pa po namin sa further ano namin works. Okay, ito yung third part, yung application ng transformer neural network. So, trinay lang namin mag-find siya ng pre-trained na T5 small model for Filipino diacritic restoration. So, basically, trinate lang namin yung problem as neural machine translation. Nagka-translate from one language to another. So, in this case, first, yung parang source language is yung undiacriticized and target language is diacriticized na counterpart. So, pre-process namin yung corpus kasi may limits yung token, 256 lang. And nung training namin, pasok lahat ng paragraph, nakakat siya. So, ginawa namin into sentences. And yun, financial namin using, ito yung mga parameters na ginamit namin. Learning rate. Medyo mababa pa yung epochs and yung batch size kasi yun pa lang yung kaya ng device. Umiinit na kapag tingasons. So, more info lang on T5. So, meron siyang 60 million parameters and design siya to handle text-to-text format. Meron siyang encoder and decoder part. Titingnan natin yung architecture later. So, dito siya trinain sa data na to for both unsupervised and supervised tasks. And dito siya usually ginagamit. So, isa sa main na function niya is yung machine translation talaga. And training din siya sa different languages. Ito talaga, ito na yan, five lang yan. English, French, Romanian, German, tsaka yung multilingual na halo-halo. So, sabi naman, baka pwede sa Filipino kasi may multilingual. Pero ito lang, ito yung architecture niya. Basically, pre-trained na siya. And ang nangyari lang is yung parang intervention na ginawa namin is nagpasok kami nung undiacriticized part dito and yung undiacritization source, yeah. Undiacriticized dito and yung diacriticized dito. So, nung process yun nung encoder part, nag-meet sila sa decoder 2 and doon lang in-adjust yung model. So, parang given yung architecture, wala kaming ginawang intervention sa architecture. Pero, nag-adjust lang yung weights given yung initial dataset na meron kami.
Yun lang basically yung nangyari. Sorry to interrupt. Ano yung output for this one? Yung, sorry, what do you mean? So yung input niya, di ba, ano? Under designs. Ano yung previous text? Ano yung output niya? Directly to text. So text to text and text. Yeah, text to text. Like, as in similar text, kunyari, ang libro ay nabasa. Tapos Yun dito sa column na to, NABASA lang. Dito yung metodic. As in ganun lang. And actually, problematic yun. Makikita na siya. Actually, the sentence is problematic. Kasi may generative tendencies kapag hindi mo ginalaw yung yung architecture niya. Bakit? Kasi sa mga machine translation naman talaga, may ability silang gumawa ng bagong sentences given na bagong sentences din yung i-input mo. So hindi sila limited um nung training dataset na kung ano lang yung words na nandun, yun lang din yung i-input. So may ability sila na, kunyari, ang bola, tapos kaya niya mag-generate ng the ball. Kahit wala naman kahit hindi nag-exist yung sequence na ang bola at the ball dun sa training niya. So may generative tendencies talaga. And so hindi na namin siya in-evaluate kasi exploration pa lang naman. And hindi rin, well, obviously nagagawa niya parang kapag nasa training set yung i-input mo. Pero para sa new data set, or parang i-validate um, yung model, yun nga, parang iba yung sentences na binibigay niya. Kaya na-realize namin na need talagang ayusin yung structure or yung architecture ng model. Ayun, just to conclude, so here are the initial findings from the study. Ayun, so we identify the target homographs and we look upon its essential features and so during the corpus building, so parang meron ding tuon itong parang mga explorations na ginagawa namin to if magkakaroon ng mga future projects involving conjugation or rhymes. And the word embeddings analysis revealed that most homographs are contextually similar naman, although may mga inconsistencies pa sa relationship. So we are still unable to derive patterns or at least some at least parang mga insights, substantial insights regarding it. And sa fine-tuning, ay din naman sa paggawa ng mismong model, very, very very evident yung need na i-tweak pa yung architecture to make it tailored for the data set that we have. And despite this, kahit paano, meron namang binibigay na foundational data set itong current project and initial analysis ng homograph word embeddings, yung diacritization tool, and yung homograph classes. So yun. So what's next? So ito yung future work na gagawin namin. First is yung manual diacritization ng data NLP. And then we will also try to explore and fine-tune other transformer models. And then address the homograph imbalances, especially those with extreme and inconclusive na tags for better representation. And finally, we will also try to explore potential avenues towards text-to-speech applications such as prosody techniques. That's all. Okay, thank you. Medyo mahaba. Questions? Okay, so questions na. Pwede na ba kayo? Mga 5 days tayo rito. First of all, thank you so much for taking on this project. Context, this was as the Flores they were referring to in the presentation was me. My first question will be on balik tayo dun sa semantic dun sa dito cosine similarity, yung sa analogy. Do you have literature for that? Or did you present it? Or inisip niyo lang siya? Minsan, Yeah. parang may sa usual na ginagamit for gender biases, yung yung formula na to. So, you should, kunyari yung
king is to queen, man is to woman. So, ang ginagawa is, for this, king is to queen, man is to woman. Para siyang, i-check mo yung similarity ng king plus woman minus man sa direction ng queen. So, ganun lang siya. And yung similarity, basically, it's yung cosine similarity. So, yun yung... Okay. So I was about to ask kanina if you're able to also look at the geometry of the embeddings, pero I realized that might be difficult kasi these are definitely not in R2. So, but 300. 300. So, pero it might be useful then if ma-explore nyo din yung geometry niya for small n. Like, kung makaya ng R2 or R3, na ilimit nyo lang. Like, small examples for this. Kasi I feel like isa to sa gaya ng pag-iusap natin before, this could be a substantial contribution doon sa naunang work. So, sige po. Isip ako ng tanong siya. Sorry if I interrupted you earlier kasi I'm just asking for since this is a preliminary analysis and you attempt to apply your methods, no, and analysis. Gusto ko lang nakita yung claim kasi it's a strong claim that it falls off every ninth word. Tama ba? It's a strong claim. Hindi naman every 9, pero around first 9 words. Kasi, yeah, even so, I would assume na kailangan yung tingnan yung collocation. So, iba kasi yung point nung may bias ang Philippine languages with fronting. So, for example, basang librong basa. So, the kind of embedding as well in morphological level provides diversity din dun sa syntactic pictures niya. So, kaya for me as a linguist, focusing on syntax semantics, my concern is it's very hard to, it's a strong claim na it falls within the first 9 words. Kasi halimbawa, din sa sinabi niyo, problematic din kasi yung sample niyo kanina na sentence. Ang libro ay nabasa. Di ba? Sa field ng semantics, ang unang titingnan doon, dahil basic sentence ito. So you have the subject and you have the predicate. Di ba? So kahit wala yung copula, paano pag nag-switch yun? Nabasa ang libro. So kaya mahalaga yung collocation. No? So whether the collocation is from the left and the collocation from the right. Kasi limbawa, minsan if, yung limbawa ito, yung concern nyo din ng mga binary, kasi nga analogy yung yung ina-explore niyo. May tinatawag kami sa linguistics na homonymy. So these are same form, same pronunciation, but this time different meaning. Kasi yung kinakita nyo kanina, yung basa, basa. Paano halimbawa itong tinatawag natin na ito, tasa. It can be a cup and can be assessment. Diba? Dapo can be an orchid or an act of alighting. Diba? Daan, road, and 100. Tapos yung kita can be wage or visibility, visible. Talon, jump, and waterfall. So these have same forms, pero same form, but same pronunciation, but they have different meaning. Kasi doon din ako next curious. Yung concept ninyo at yung hindi lang doon sa sentence level na every 9, first 9, no? Curious din ako doon sa stems to stem, affix to stem, affix to affix. Kasi yung mga pinakita nyo, a linguist would argue that those are not fall in the same category. Halimbawa, yung kabilang and sinasabi niyo kabilang, no? They have a different base form, no? Bilang is from the base of the kabilang, to be part of, to be included, to be belong, no?
Pero yung kabila is the other side. Magkaiba sila ng base form. So baka pwede tingnan natin kasi I'm also working with lexicography. Ibig sabihin how we document words into dictionary. No? So kaya napakaganda nung pag-aaral. And yun yung una kong binabati sa inyo. Kasi salamat na nakita niyo yung halaga ng diacritical marks. No? So yun yung yan. Gusto ko makakita ng example. Yan. Ano yung una din, ano yung inyong literature. Kasi baka kasi bias sa English eh. To clarify lang, kasi parang pero medyo loose yung definition Yes. ng STEM. Pero ang gusto talaga namin tukuyin dyan is yung dictionary form. So ano yun? Hindi yung STEM. Ang tawag doon ay lexical item, lexical form. Okay. When you say STEM, in Tagalog or in Filipino, as in the nature of our lexical item, our root can be a STEM. Ibig sabihin, pag sinabi mong root, ito yung pinaka-base form. Ito yung kahit walang bahid ng affixes. Pero pag sinabi natin STEM, ibig sabihin, the root itself can be attached and receive affixations. Kaya siya nagiging STEM. So, pwede mo pa siyang palawigin ng palawigin. Kaya may tinatawag na affix layering. For example, halimbawa, anong mauuna? Halimbawa, binasa, basa, sorry, hindi ako maganda yung term, yung sample na yun. Ayun, magpakatotoo. So ano yung mauuna? Di ba syempre ang root mo, totoo. Pero the word totoo is also a stem kasi pwede siyang kapitan ng mga affix. So in that case, may mga literature na nagsasabi na magpa is a one independent affix. Pero sa minimalist theory ni Chomsky, tinitingnan siya as two different affixes. Pwede yung magpakatotoo. Pwedeng mauna halimbawa yung magtotoo, magpatotoo to justify, then tsaka papasok yung magpakatotoo to be real. So ang sinasabi diyan sa deep structure, hindi siya sabay isang bagsakan lumalapat yung affixes. Layering siya. No? So kaya ang concern ko dito, paano natin gagawin ito? Halimbawa yan, kagaya niyan, yung kabilang at kabilang. The last segment on the second word, yung kabilang, is not an affix after all. It is a linker. Ang functional linker is phonological, hindi morphological and semantic. Hindi kagaya ng kabilang, it is actually morphological. Kasi you build words and semantics. So yun yung Thank you. passionate lang ako. Pero yung reason behind this is, mali yung... I think baka may mas magandang simplistic term rather than statistic. Pero siguro you can use na lang yung root and affix. Baka mas magandang. Well, affix is also a term na ginagamit din sa NLP. And root ang ginagamit sa NLP. Baka mas ganun simplistic. Kasi mas madali yun. Mas at kaya niyong ipasok. Kasi dito tinan nyo, may mga maling categorization. Halimbawa yung dating and dating. Anong pinakaiba ng dating at dating doon sa kabilang at kabilang? Yung dating, talaga siya, appeal. Root word talaga siya. Kaya pwede mo siyang dagdagan. Datingan, like kung ano yung ini-impose na appeal. Pero yung dating dyan, dati yan. Kasi dinagdagan mo lang ng MG as a linker. And the linker is not actually, kay Nolasco and Senya, hindi siya tinuturing as morphological. Kasi sa representation sa minimalist theory, tinatanggal siya. Kasi phonological lang siya para maging smooth lang yung pronunciation. So, edi hindi rin pasok yung root affix kung or pasok sa NLP terms. Di ko pa siya na-search masyado. Pero basta ba okay na bang pang-describe po yung parang root for the dictionary form then affix for the modified from the dictionary form? Dalawa kasi pa rin yung issue ng affix. Kasi kaya ko ito na-appreciate yung stem to stem. Kayo yung isa sa mga tumutugon dun sa idea na walang root sa Pilipino. Ibig sabihin, for example, a verb. Lahat daw ng verb ay derived from a pre-categorical form.
May root na tayo. May paper actually prove na meron talagang root. And it can stand as a verb as well. Kasi sabi niya lahat ng verb at saka adjective can be derived from noun, hindi naman totoo yun. So, kaya ko sinasabi na baka kailangan natin itong i-simplify pa. Kasi maganda yung study ninyo. So, ang maganda lang dito, kasi inihahanda nyo rin siya sa text-to-speech. Yung translation na ginagawa natin is text-to-text, which is the same form. Actually, may Oo. maraming parallel studies sa mga prosody techniques na. Mm-mm. Pero yung parang main point lang talaga nito is yung gusto namin ipakita yung complexity kapag affix na same stem yung at least sa pagkakagamit namin this time. Ang isa pa kasing pwedeng yung tingnan, bukod dun sa classes na nakafocus na sa morphological, pwede nyo rin kasing tingnan yung association niya ng part of speech. Halimbawa, kasi kanina, may binabanggit kayo kanina na na nakalimutan ko yung word ninyo. May example kayo kanina eh. Takot mo. Well, yung takot and takot is a different distinction between noun and adjective. Pareho sila ng semantics, ng features. Pero may isa kanina kayong binabanggit na parang ang sagot niya kanya, maybe because of the cultural and ano yung example yun ng salita na yun kanina? Basahin ba? Oo, yung basa, Tubig, sinabi niyo basa, sa, libro. hindi may isa pa eh, pero sabi niyo na hindi niyo makategorize. Basa. Yung, may words, may pair ka na binanggit kanina eh. Next slide. Andyan yung name eh. Hindi ko na. Ay, wala. Previous slide lang. Yung mga yung sa causing similarity pala yan. So yung previous slide yan. Si marami. Gusto mo binanggit na pair? Puno and puno. Ayun, puno and puno. Yung puno and puno, halimbawa yung doon mo tayo sa number 1, yung ika at saka ika. Yung ika kasi as a prefix na tumutukoy sa ordinal sequence. Ikalawa, yung ika is a reduction form of wika, like ika ni Rachel. So, ganun. Pero itong puno and puno sa lexicography, dahil hindi sila associated, yung puno as a tree which is a noun. Pero yung puno din kasi can be a noun. Dalawa silang noun with the same form. Alam natin siya sabi yung puno as an adjective na puno na. Pero it is also a condition of being full. So it is a noun. Diba? So kaya baka ang magandang distinction rather than dun sa kasi baka nanghihinayan ako baka magkamali yung placement yung categorization. Baka kailangan tayo mag-devise ng iba pang klase ng categorization. Pero need Oo. clear yung kasi doon Kasi isa yun sa magiging magandang contribution ninyo. Lalo na hirap kami sa word tagging. Diba? Ang basis kasi lagi English eh. So, baka mas simplistic. Kasi yung point na affix, stem, o stem, affix, ngayon, no? Ang concern ko doon, gaano rin ba ka-intricate yung mga word formations na kinuha ninyo? Gaano rin ba ka-complex? Halimbawa, sinama nyo ba halimbawa yung pananampalataya, yung ganun ka-complex na salita? Hindi, di ba? So, ang nakikita ko dito dahil pareho kayong homograph, madalas homograph, tingnan niyo ba kung mga monosyllabic ba to o disyllabic o trisyllabic? Baka yun yung mas magandang tingnan din natin. Kasi ang gusto kong tingnan niyo din dito, dahil initial to, baka mas maganda na tingnan niyo muna siya as morphological and phonological. Kasi word restoration, diacritic restoration ang tingnan niyo doon sa diacritic restoration ay hindi lang dahil sa it's a lost tradition. Tingnan niyo siya, yung i-historicize niya rin yung diacritic na ito ay tradisyon ng Tagalog. Kaya nga, baka din kailangan i-challenge yung term kung Tagalog ba o Filipino language.
Kasi, ang point ko doon, Ilocano doesn't have the final glottal stop. So, the suka and suka have the same form. Kaya rin para sa akin, yung inyong springboard na pinaproblematize sa sentence is flawed. Kasi, nabasa ang libro o libro ay nabasa, dun pa lang, ang sinasabi dyan sa sa mga semantic-based analysis, no? Ang sinasabi nila doon, yung world of affairs, yung ating, ayun, yung yung aspectual choice natin. Sinasabi ka agad doon na pag nakita mo yung sentence na yun, uh, nabasa o nabasa ang libro, dahil libro ito, hindi yung nabasa, kundi nabasa. So, kailangan mong dagdagan ngayon. Kaya yung sabi ko, parang ang hirap tingnan yung first 9 words, doon siya bumabagsak. Kasi mayroon tayong tinatawag na constituent relationship no? Yung arguments. Halimbawa, kapag sinabi mo ngayon nabasa ang libro, kailangan mo ng isa pang argument. Nabasa ang libro dahil tumapon ng tubig, dahil bumaha, dahil so kailangan mo ng para mapatunayan na ito. Kaya nga sinasabi nila, tinanggal, kasi ito, gusto ko rin na tingnan ninyo that diacritics is more of an orthographic representation speech. So, sige, dito na ako sa comment ko ngayon. Kasi sinundan ko si Richelle, ha. So, ito yung oo naman, ibibigay ko sa inyo itong notes. Salamat po. At kung may mga pwede kayong ipabasa sa mga taga-Sugao. Ngayon, ito, I think this is more of a reservation that validates and underscores important theoretical and methodological consideration sa ginagawa. Coming from the field of linguistics. Una, corpus bias. Gusto ko munang malaman kung ano ba yung definition nyo, yung operational definition ng robust corpus. Kasi may nauna sa inyo, di ba, si Michelle. So yung kay Michelle talaga, hinahawan niya yung daan. Nauna siya sa inyo. Pero dahil sinusundan niyo siya, ang bigat ng claim ng robust corpus. Kasi may binabagay na yung sparse corpus, gets kayo. Pero ano yung ibig sabihin ng robust corpus? Gusto lang talaga namin na yung main goal is maging useful siya for future researchers, diba? So, yung mga in-explore namin, kunyari sa distribution, given na yung symmetry, let's say extreme asymmetry. So, ang balak is gawing balance para maging useful. So, yung mga features na explore is itatry lang namin na gawing balance or gawing useful for senses of equation. Thus, kung ang kasama na operationalization ng robust ay yung balance, paano siya magiging balance kung the corpus is heavily relies on written text, particularly Almario's written tradition? Kasi sabi niyo, ang marami ay mga body of work sa Rio. No? He used to be my boss sa PWS. Tapos, yung body of work din na kinuha ninyo, na ipangtatapat niyo pa sa kanya, ay mga journals na sumusunod din sa standard na orthographic and style book na nakabatay sa KWF. So, ang point ko dito, parang it creates a bias towards a prescriptive orthographic style na hindi naman talaga nagpapakita ng diverse na paggamit ng language at saka yung nuances nito. Kasi halimbawa, ang ganda kasi ng claim na diacritic restoration. Pero nakafocus lang tayo sa homograph. Maganda naman yun as delimitation. No? Pero baka kailangan yun i-address sa title. No? Hindi lang, baka diacritic restoration on homographs, on Tagalog homographs, or Filipino homographs. Para hindi mabigat yung claim na, kasi tingnan ko, paano kung basagin natin yung basa at saka basa by adding suffix, basain and basahin. Nawala na yung pagiging homoform nila. Diba? Same question lang po ako. Kasi kung regarding naman doon sa parang Narinig ba, sir? Yes,
dun po sa parang dataset naman na more on sa mga news articles, parang may ganun din po bang problema yung epekto. Oo, kasi una-una undiacritic lang yun. So kayo yung gagamitin niyo yun as a target language, di ba? Doon niyo siya i-apply. So ang point ko naman ngayon, wala na akong problema kung ang gagamitin niyo ay itong Secretary Sergio. Pero wag niyo na siyang i-focus na para bang conclusive yung ano niyo, yung purpose ninyo na as if dahil kasi ihahandaan ko for other ventures like text-to-speech. Eh kung nauna tayo dito na very limited, paano halimbawa yung iba pa, halimbawa, ah, na hindi homoform, pero kinakailangan din lagyan ng tubig para sa pagbigkas. No? Halimbawa, yung isda. So, Um, sa current na ginagawa naman po nila sa text-to-speech, binabalik lang nila sa dictionary. Tapos kung dictionary form. dahil wala namang kapareho, hindi ko alam na yung pronunciation doon. Yun na yung May mas dapat na kailangan siyang itakda lang na homograph. yeah, Mm. actually hindi lang po yung sa balita yung target, kundi balak namin siyang actually tutulikan namin siya para yun din gamitin on-train and parang for preliminary results na talaga yung journals and research. So parang ang goal talaga is based sa balita. Kaso actually yung umaangat na tanong sa akin yun, paano pagtutulik yung gagamitin kung hindi yung kasi sinabi niyo na baka ayon lang sa KWF. Kung hindi ayon doon, Hindi, ang sinasabi talaga dyan, ang talagang dapat na purpose, kami sa UPN, naging purpose namin ay speech. Kasi unang-una, mas mahaba ang tradisyon at mas mayaman ang tradisyon nating oral kaysa sa tradisyong pasulat. Problematic pa ang ating orthography. No? So, yun yung tingin ko, pero hindi ko isa-suggest sa inyo kasi i-overhaul nyo yung buong study niyo. Kaya nga, hinahanapan natin navigate natin para makita nyo kung ano yung meron na kayo. Kasi tulad na rin gawa nung kay Rachel, no? Pwede nyo pa itong ituloy sa mas malawak pang pag-aaral kung gagawin niya sa masters or even sa PhD, no? So, ang ano ko lang, magsimula kayo sa maliliit na building blocks nyo na. Kasi napaka-grand nung, shit, ano to diachronic restoration. So, ang impression sa akin na noon, hindi lang homographs, lahat ng klase ng salita. Sasaklawin natin. Diba? No? Or baka pwede rin nyo kasing gamitin na lang para hindi kayo mahirapan sa homograph. Sa homograph. Baka mas maganda ang gamitin nyo na lang. Ang magandang gamitin nyo ay yung word ng homograph. Pero ilinawin nyo kung ano ibig sabihin ng homograph. Huwag lang din sa binary. Pwede nyo rin kunin yung homonymy na same form pero magkakaiba sila ng meaning. Kagaya halimbawa, paano pa ito? Yung tubo. Tubo. Tatlo silang salita. Di ba? So, hindi lang siya pasok dun sa binary. pero part na rin ito na limitation yung may top frequency lang. And parang napadali ng buhay na mga binary yung nandun. Or at least, Kasi yung formula natin binary din. Oo. pero parang kahit meron pa mga tatluhan doon. Yung laro inalis yung natin yung mga hindi, Yung iba tingin kasi namin hindi mo siya may mga entries po na parang parang tatlo or apat yung posibleng meaning pero dalawa lang yung Tagalog. Actually, dapat Tagalog mo. Yeah, exactly. I would also suggest sa Tagalog yun. Kaya, sorry to interrupt lang. Kaya yung main title ko, if napansin nyo, The Critics Restoration for Homograph Disambiguation in Tagalog. Kasi those operand words really limit and classifies yung ano niya, techniques na ginagamit niya. Nakita ko rin yung mga tatlong versions ng homograph. Pero, yun nga, ang nangyari kasi, frequency analysis muna. Tapos doon kami nag-decide ni Sir JPV na, okay, since meron ka na nitong frequency, paano mo ngayon siya i-classify? Tapos ang lumabas kasi doon sa mga frequency na yun, puro yun, doon yung binaries lang.
Hence Kasi the yung asymmetry yung issue. marking din kasi natin, positive, negative, Yeah. 1 or 0, nasa ganung klase ka para naman makapasok sa vector. Diba? So, hindi ko din alam paano siya i-address kasi yun din yung win-work namin yung mga taga-CS. Yun lang naman sa akin. So, Sa ngayon. una, ang gagawin ay ayusin ang title para malimit. Title. Actually, isa sa mga comments ko na nasulat ko, yung comment on Tagalog/Filipino. Oo. Kasi ano yan, malaking issue yan. Ako mas Tagalog na lang. Kasi when you say Filipino, you're not just focusing on the Tagalog Maynila alone, but also Yes. how Tagalog is being used outside Maynila by non-Tagalog speakers. Yeah. So, ganun siya. Kaya mas maganda kung, hindi naman masama na gamitin Tagalog. Kasi tayo lang sa Pilipinas, yung may dalawang term, Tagalog and Filipino. Sa US, mas ginagamit nila Tagalog. And that's the legitimate language for them. Filipino is just a conceptual language. Oo. Kahit sa NLP Tagalog talaga. Yeah. Tama. So, influential lang talaga si Sir Rio tsaka si Aileen, kaklase ko si Aileen. Na napasok nila yung Google, kaya pinabago nila yung idea na tanggalin si Tagalog, Filipino ilagay natin during COVID, no? Para mapasok yung mga lexicography ni Aileen. So, yung gano'n. So, balikan ko po yung comment niyo dun sa first language. Ang naisip ko din naman doon, since papasok naman ako dun sa architecture. Oo. Kasi, ang issue natin, di ba, gano'ng kahaba yung token na pwedeng ipasok? Sabi niyo, 256. Baka possible din i-theorize natin or like magkaroon tayo ng certain measure, probably enough na yung SD or standard dev, like 2 standard devs, para lang malaman natin ano yung what is enough context for that homograph. So parang from i-center nyo si homograph, halimbawa 2SD to the right, 2SD to the left. Tapos check nyo kung enough na yung context nun for the word itself. Kasi yun yung, well, hindi ko siya nagawa on my work kasi nga classification models na yung ginawa ko. But now, text-to-text. So, anong average ng length ng sentences? Like, half, kunyari average length, tapos plus half, minus half. Yes, standard deviation. Pwede naman. Hanap tayo ng hanap tayo ng lit on this. Kasi kailangan at least man lang, ang problem lang doon, if magpa-plus minus tayo, yung location ng mismong homograph ay laging nasa gitna. So, may assumptions kayo kailangan sabihin like that. Anyway, that's one. Number 2 ay for other data sets, you might want to consult on other cross-lingual data sets that's available. So, hindi lang yung balita. And bakit siya important? Kasi that will also reveal yung mismong problems ng datasets na ginagamit for multilingual na datasets. For example, yung Wikitext, ganyan. Tingnan nyo kung ano itsura ng mga Tagalog entries doon. Horrible, the joke lang. Tsaka diverse or varied yung forms. Kasi yung genre magkaiba. Kasi balita itself, ako sa experience ko sa dissertation ko, dahil balita din yung gamit ko. Alam niyo bang hindi naman sumusunod ang mga diaryong ito sa orthography ng WF. So doon pa lang, kaya maganda yung ginawa ninyo na ang target language ninyo ay yung mga balita and kasi sila yung hindi sumusunod sa paano nyo i-restore yung collective text. So it's a procedure. Kasi meron ka pa ba? Sumisingit lang ako kasi sinundan ko na lang dahil binasag ko na yung ating recommendations dito. Ano pa ba? Iniisip ko kasi kanina, sir, yung parang on the motivation of the study. Diba? Parang important din na mailatag niya siya. Yung sa akin kasi, diba, kung nabasa niyo yung word, the motivation was for rhymes, diba? Yun kasi talaga yung goal ko. Pero this time around, now that it's passed on to you, do you want to take it on a different direction? Of course, dapat. Like, the rhymes project is what led me to work on it. Pero hindi lang dapat siya yung maging main motivation. So, I guess, kaya rin important yung pagtatakda nga
nung, halimbawa, yung language na as Tagalog, di ba? Pero Sorry. parang yung main point talaga is pagre-ready lang for future studies din. As in, maganda. Kasi yung main problem namin ngayon, ano yung dataset na gagamitin namin, ganyan, etc. So parang magandang may dataset na magamit for future studies. Okay. Tapos So, may, pag na-check nila yung word embeddings, kung ano man yung maging possible exploration dito. Sana may, syempre sana may substantial results. Pero kung ano man yung maging exploration, yan, magamit. As in, parang, yun nga, building blocks. Pero mukhang kailangan pang pinuhin yung study na Ako to. siguro ang ibig sabihin ni Sir Rachel yan ay yung point na not just the motivation but the gap you are addressing. Kasi balik na tayo dun sa ano, kasi kaya una kong binanggit yung robust after kong sundan yung objectives niya, di ba? Kasi yung objectives niya tsaka yung binabanggit niya kanina. Sa RL. ang ginawa ko, naisip ko kasi yung work na ginawa ko, classification methods lang siya. So, So from null na, kung na bahala nag-select kung ano. Base so, inisip ko nga, bakit yung first question na isip ko is, hindi ko kasi alam kung ano naging development doon sa first half ng SEM. Na, okay, bakit tayo nagbibuild pa ng bagong corpus? Bakit di na lang muna natin i-apply? Hindi ba kaya mag-transfer learning, mag-ML methods agad? Ay, yung NN methods on the same dataset? Kailangan mas marami. Oo, kailangan mas marami. So, I guess, kung gap nga po ina-address, kailangan mo nang masagot. Ano ba yung nag-present before? Bakit kailangan ng corpus ulit? And then, bakit need ngayon yung NN methods? Bakit hindi nagsusuffice yung, yes, kukontrahin niyo yung work ko, pero that's needed. Hindi naman sa kontra. Bakit kailangan yung NN methods as for the project that you've been doing? Kasi hindi ko pa nababasa yung word mo, pero dito rin ba yung nag-word embedding ka rin na? Opo, pero yung sa akin kasi TF-IDF lang. Mm. Kasi it's very simple. Like, Oo, kasi I built the context, I built the corpus from scratch, and then did all the pre-processing and tawag mo nun? Tagging. I Tapos saka agree with nag-classify. I agree with Sir Rachel. Baka maganda rin tingnan natin dito na mula din sa ginawa niya, kailangan ba talaga na morphology and semantics yung tingnan natin? O pwedeng tingnan yung morphology and semantics, pero baka hindi patterns. Baka pwedeng halimbawa POS, part of speech. Hindi ko naman ginawa nun. Baka mas dun muna. Kasi kailangan niyo muna ma-identify yung associations niya bago yung pattern. Kasi kailangan muna Part na of speech. concept bago yung mga pattern eh. Kasi napakabigat agad ng pattern yun in terms of semantics. Magkaibang field yung semantics and morphology. Oo. Yung reason behind sa neural network, kasi, well, yung main reason na kasi yun yung ginagamit ngayon para sa similar problems. Kaya baka may mas magandang result kapag yun yung model na ginamit. And actually, medyo magkakadugtong, well, sige, balik natin sa classes. Kasi yung main problem talaga dito is yung kapag yung mga nilapian, kapag yung slitang ugat nila, homograph din, parang nagkakaroon ng sobrang daming posibleng homograph kapag may panlapi na. Kunyari, yung salitang pala, tsaka pala. Kapag pinagpala, pagpapala. So, parang ang hirap tuldikan nun manually. Kasi nga walang existing dataset. So, ang hirap niyang tuldikan manually para lang magkaroon ng training set yung machine learning model. So, parang kaya nagkaroon ng exploration sa word embeddings, baka lang meron palang patterns yung... Actually, hindi pa namin nagagawa yung sa structure ng words. Pero baka may patterns nga pala yung kapag nilapian na yung isang word. Kunyari, nagsayaw, tsaka nagkape,
Baka yung sayaw at kape at yung transformation ng sayaw at nagkape ay may pattern pala. So yun yung parang motivation doon sa word embeddings. Pero yeah, parang Pero just yun nga, baka kailangan nating i-delimit pa yung focus na patterns. Kasi baka ang dami niyong gustong gawin, sumasabog yung pag-categorize. Oo. So baka kailangan din siyang i-limit. Wala naman akong problema dun sa pag-word embed. Pero ano yung magiging focus ng word embedding? Kasi halimbawa, kagaya nun, loose tuloy yung ano natin, yung pagsasalapak natin ng mga items, lexical items sa mga categories. Kasi nga, kung morphological pattern, pwedeng din yun. Pwedeng yun ang tingnan. Pwedeng tingnan ng... Pero I suppose, hindi siguro dalawa yung tingnan. Isa lang muna. actually, yes, sir. Parang yun nga yung naging limit. Although ang sabihin naman ng marami dyan ay, yung semantics naman pumapasok from level of sound na level ng discourse. So pwede pa rin siya sabihin. Pero baka i-treat nyo yung semantics sa dalawang bagay. Ginagamit nyo ba yung semantics by addressing the gloss o yung meaning lang, yung base meaning ng salita, but not to differentiate each other, or ginagamit nyo ba yung semantics to address the association ng categorization ng salita. Kagaya kanina, yung napansin natin, pwede ba tayong bumalik na sa mga numbers kanina na na nilista niyo na uri ng mga homographs? Number 22 yata yun, or 28? Hindi, yung susunod pa, may mga samples. Naka-binary na siya. Page. Ayun, yan. Halimbawa ito, yung number 3, yung takot. Ano yan? Regular yan. Predictable yan. Lahat ng ganitong binary, makita mo yung isang noun, yung isang adjective. Malinaw yun. No? Pero halimbawa ito ngayon, number 4. Kahit na in terms of frequency count, marami siya. Ano ba kakaiba ng ano yun? Pangulong tsaka pangulong. Pangkulong. Pangkulong. Ah. Pangulong. Ginagamit pala yun? Well, nasa dictionary kasi. Pero frequency count, mataas siya. Hindi, general na, okay. kasi basta Sign. dictionary pala yan. Pero, na-check namin yung frequency is yung base word na pangulong wala. Kasi halimbawa yung huli, pwede mo isama sa category ng takot yan. Nasa rate-up nila yun. Top 40 ng grades. So yung mga ganun, baka marirefine nyo ngayon halimbawa yung categorization ng mga to sa ganun. Halimbawa, pwede nyo sabihin na, napag-iiba sila because of part of speech. Napag-iiba sila because of linker. Yung mga ganun, siguro yun yung pattern na pwede natin makita. But not necessarily dalawa yung titingnan nyo na purely patterns on semantics and patterns on morphologicals. So, yung suggestion po ba, once na makita namin yung ganung patterns, pwedeng mag-focus kami sa specific patterns. So, matatanggal yung ibang homographs. Oo, mag-train down siya. At matutukoy nyo talaga yung mga totoong homographs. Kasi baka pala ang sagot doon sa problem ay POS lang pala. Oo. Actually, yun din yung pakiramdam ko eh. Kasi kailangan nyo rin kailangan nyo rin tingnan yung nature ng language. It is agglutinative. Dagdag ka ng dagdag ng segment dyan. Actually, yung totoo, nung nag-explore ako sa text-to-speech ng Google, feeling ko, tinutukoy lang nila yung part of speech. Kasi nakalimutan ko na example, pero may kinalituhan sila kasi pareho sila ng part of speech. Pero, yeah. Alam mo kung bakit mahalaga yung part of speech? Sa dictionary making, pag magkaiba ng part of speech, magkaibang entry. Magkaibang salita sila therefore. Tapos yung homograph na same form with same meaning, different meaning. Kasi pareho ng pronunciation, pareho ng form. Lumalabas, they have the same part of speech, pero magkaiba lang sila ng senses. So sense 1, sense 2. So yun yung kumbaga sa dictionary, pag sa'yo magkaiba ng dictionary article o entry, yung punot-puno magkaiba lang yan. Kasi magkaiba sila ng part of speech.
Pero halimbawa, yung kita as wage and kita as visible or visibility, under siya ng one word entry. So magkaiba lang siya ng sense. So kaya sa amin, sa linguistics, napakahalaga ng part of speech, yung POS. So, ang possible revision ng method nito kung do POS first. Mag-POS ka muna. And then, ang na-envision ko ako, baka hindi na homograph ang problem. Homonymy na siya. Or pwede pa rin Mm. ayaw kung pumunta ka agad sa homonymy. Baka homograph muna kasi. Tapos sila nyo lang kung ano-anong uri ng homograph. Kasi yung homonymy, isang uri ng homograph. Yeah. Like after POS, ano yung matitira? Oo. Kasi ganun din sa linguistics, yung mga hindi makategorize, ilagay yung sa adverbs. Oo, yung mga hindi makategorize, yung mga particles, hindi makategorize, ilagay sa adverb. Nagtataka ako, bakit per word yung makalagpas na to, pero related sa part of speech, bakit per word yung pagtukoy sa part of speech? Kasi di ba parang functional siya sa sentences. Kunyari, pag yung bahay, sa bahay, magiging adverb na siya. Pero sa dictionary, noun yung bahay. Parang, Ang point kasi okay ba yun? tingnan din kasi dyan yung frequency count. Diba? Kung ano yung, halimbawa, kung may dalawa kang form, ano yung unahin mo? Yung form na noun o yung form na adjective? Sa traditional na paggawa ng dictionary, bias sila sa noun. So, lagi ang noun entry ang inuuna. Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung functionality and usability, kung paano ginagamit yung usage-based na tinatawag, no? Laging inuuna kung ano yung pinakagamitin. So, halimbawa, yung puno at puno, kung mas maraming gumagamit ng puno kaysa puno, inuuna yung adjective rather than the noun. So, ngayon, ang tanong, bakit word yung titingnan natin? Kahit na kung titingnan naman ay nagbabago yung kahulugan niya sa ano. Syempre, unang-una, ang tingin natin, stand-alone, unitary, at ang basic unit sa level ng morphology ay segment, pwedeng affix, pwedeng root, or root and stem. So, kaya doon siya bias. Pero, syempre, sa totoo lang, nagbabago din, nakadepende naman yung kahulugan niya sa context. Kaya, titingnan siya sa kahulugan. Kaya dati sinasabi na wala daw root word na verb. Ang test lots na ginagawa namin, yung reduplicated, bawa kain ng kain. Doon pa lang ginamit mo na yung root word na as a verb, di ba? O halimbawa, kain ka as command, kain, tayo, takbo. So doon pa lang nagagamit na siya as a verb. So ang point doon, may kakayahan kasi yung wika na tingnan siya ng integrative at saka segmental, unitary or integrative. So, pwede siyang tingnan ng salita, pwede siyang tingnan ng string or within the concordance. Also part of speech. Pero yun din, kailangan nyo rin i-delimit yun kung ano ba. Kasi na-delimit nyo na ngayon number of sa frame dahil yun lang yung kasi nagpo-capital yun. I-delimit yun din kung mag-focus sa basic sentences, anong uri ng mga sentences ba yung titingnan ninyo? O wala ba siyang ganong consideration? Sa ngayon, wala kasi parang para matukoy yun, kailangan isa-isahin eh. And actually, parang ang main na gusto namin paglaanan ng energy is pagtuldig para like, yung manual na, kasi syempre para may matrain, dapat manually kami magduduldig mo. Pero yun, mas magsimula nga kayo muna sa part of speech. Kasi diba kung ang motivation ni Sir Rachel ay dahil sa rhyming, diba? Kaya yung ang kanya, mas vowel quality, stress quality, no? Ay sa inyong assignment lang naman sa magpo-fall yung stress. And thus, kung magpo-fall ang stress dito, penultimate o anti-penultimate, that makes the word different from one another because of their categorization, recognition, and membership dun sa part of speech. Pwede akong magtanong? Yes, sir. Kasi kaya ako sinagist dati kung bakit transformer network yung gamitin. Kasi maganda effective sa mag-handle ng sequential data saka mag-capture ng contextual relationships, no? Okay yung pinag-usapan ba natin paano siya
paano ano yan ng transformer network? Parang yung usapan po ngayon parang malapit na sa rule-based na Oo nga eh. sa dictionary tapos Oo. parang ganun lang So, yung hindi mo nangyari. sa'yo pagka ganun, sir, hindi na On. mabubuti yung transformation. Ang assumption po kasi ng transformer neural network is nakukuha niya na parang naaaral na ng Oo AI nga. kung ano yung Yung part of the speech. contextual. Parang Oo. i-feed na lang po yun na large quantities of Yung data. assumption. Pero yun nga, I don't That's- think na mangyayari yun. Kasi nga, bias yung yung data. Data set nyo mismo. Mm. Unang-una, i-treat natin ang diacritics as an orthographic representation of speech. So, hindi lang siya tinitingnan as assignment ng saan mag-fall kung may pakopya ba yan o ano. Representation siya ng speech. So, actually, ginagamit yung tuglit sa foreigner para matulungan sila paano magbigkasin. Pero sa atin as native speakers, hindi natin kailangan siya. Nakikita niyo ba yung point? So, yun. Kaya nga, doon pa lang may gap na hindi lang siya visibly pleasing, kung hindi, kailangan siya bilang guide ng pronunciation. At yung guide ng pronunciation na yun ay may kinalaman sa comprehension para matukoy kung ano yung tamang kahulugan o gamit. So, ang point ko ngayon ay kung ang goal pa natin kagad ay turuan kagad ito para maisulpak doon sa mga non-diacritically marked text. Limited yung limited. Or hindi naman siguro limited, bias lang. We can consider VOS as like a pre-processing step before na isalpak sa transformer. The rest, parang lang. Kaya ako nagmumula ako sa idea ng robust mo. Mm. Isang way naman para tingnan is pwede i-compare yung dalawang model na baka ang ma-prove pala dito na useful kung POS na namin kaysa transformer. Yeah, I And think at least- maganda yun. At least Contrast. ginagamit pa rin. Pero, sorry, saan po nagagaling yung bias sa tinutuloy niyo? Yung may katawag tayong AGLEC. Hindi mo nirepresent yung lahat ng speaker. Si Rio lang. Well, kung yung balita yung gagamitin namin, like kung yun yung tutuldikan, ano yung ipatrain, tapos balita pa rin siya. Ano yung standard na ginagamit para maging representative siya ng Ang point ay kunin nyo lang yung skill ng pagtutudlik, then manually tinutudlikan yung ganun yung ginagawa. Yung mano-manong pag. pero anong parang ano yung standard na corpus dapat? Wala nga, kasi Lahat ay nga, bias. low resource nga ito. Na ang Low point resource. sa banda, we can justify naman that since low resource ito, at very objective naman, kailangan lang natin i-justify na since low resource language ng Filipino, number one. Number two, the tradition of food leak is more on Tagalog, and thus not all Filipino languages have these features. Number three, kung dahil kailangan natin itong i-restore natin to on the basis of what? Yung existing text na gumagamit nito. So, yun yung point. No? Although hindi niya nire-represent yung lahat ng speaker ng Filipino, may sampling ka na gumagamit ng ganitong klase ng tradition. Parang yung next step kasi rito is hindi lang po yung mga text ni Sir Rio and ng mga journals yung gagamitin, kundi manually nga kaming magtutuldik. Yun nga. So, ibig sabihin, wala namang problema nga na gano'n nga. So, ibig sabihin, ilagay nyo na sa recommendation ninyo na since may tendency na maging, siguro, hindi ko alam kung tama bang term yung bias o baka leading lang sa isang klase ng idiolect, yung purpose. The next is two directions. Kumuha ng mas varied, diverse na corpus ng text or haluan ito ng speech o oral text. Kasi sa amin sa UP, 40% lang ang written, 60% ang oral. Kasi nga, hindi kagaya ng English, mas mayaman na ng written tradition, tayo mas mayaman ng oral tradition natin. Kaya inconsistent din pa yung ating
yung ating orthography na nai-standardize. May, actually, labas na, pero may existing corpus ng Meron kami sa meron UP. Hindi pa publish yun eh. Medyo pinagdadamot pa ng UP. Hindi pa kasi kami buo. Dahan-dahan ko pa naman yung tanong. Ano kasi yan eh, nahito ng pandemic, I think 16 million words na. So, nagtanong kami sa AWF or baka related pala. Hindi Nagtanong kami sa AWF, meron din silang, actually, nagtataka namin kung ba't may pasulat ng pabigkas eh. Kasi, ang dating sa amin, lahat naman pasulat lang kasi sinulat na yung binigkas. Hindi, kasi nga, pag sinabi natin NLP, di ba? Ang point lang naman ng NLP ay paano natin kinukuha sa paraang digital and computerized yung natural na proseso ng paggamit ng ang point kasi, hindi lahat ng wika, unang-una, hindi lahat ng wika ay may written tradition. Yun pa rin unang, mas maraming wika sa mundo na wala kang pasulat. Puro oral, lalo na yung mga indigenous languages. Pero doon sa may mga pasulat, hindi rin lahat pantay na yung pag-unlad. Mas maunlad yung pasalitang wika sa pasulat. Kaya nga ang dami nating variety eh, na hirap yung nag-i-standardize kung paano mo gagawin. Doon na lang sa usapin na aspekto tsaka aspeto eh. Pagtingnan mo siya halimbawa sa pagtingnan mo siya halimbawa sa frequency count, ang dapat palang maging standard form ay aspeto. Pero because of yung tradition na kailangan natin ilapit sa Spanish, okay, hindi naman, huwag naman natin i-burden sa sarili yung matanda na eh. Ang point ko lang doon ay, kung hindi dahil sa kanya, wala tayong pag-uusapan. Diba? Ang point ay, kailangan lang natin tingnan, kaya din sa suggestion ko, siguro ano ba yung mga literature na nabasa ninyo na may kinalaman sa diacritics at diacritics sa Filipino. Kasi parang si Lope T. Santos sa 2019 na nireprint ng KWF sa inyo. Diba? Then i-compare niyo yun dito sa 1939 yun. I-compare niyo sa 1939 na kasi inedit ng survey yun. So, 2019. Tingnan niyo. Kala ko nga buhay pa si ano Oo nga, dapat lagay niyo doon reprint yun. Reprint pa. Tapos, ito ay phonology book para sa yan. Makita niyo kung paano ginagamit yung diacritics. At saka may mga formula din dyan na baka magamit niyo. Isa rin tingnan ninyo si Shafter and Otanes. Tagalog Reference Grammar 1972. 1972. University of California, Los Angeles. Ano po yung title? Tagalog Reference Grammar. May dito siyang pattern. Sorry, I'm like, so, halimbawa, sabi ni Shafter and Otanes, actually, it's more of Shafter, Otanes. Ito daw yung basic pattern o template ng lahat ng mga basic words sa Tagalog. Ang Tagalog words ay pwedeng magkaroon ng isang consonant or kung walang, kung hindi consonant yung kasunod niya, ang kasunod niya kaagad ay, hindi pala. Consonant, vowel, tapos stress. Length yung kadalasang stress natin. Then C, B, C. For example, tubig. So, consonant, vowel, consonant, vowel, consonant. No, isda, halimbawa. Halimbawa, yan. Pero phonologically, para makita nyo, anong ibig sabihin nito? So, halimbawa ito, so isda, consonant, vowel, siguro sa consonant consonant, vowel, walang tuldok, di ba? Walang length. Consonant, so consonant, vowel, consonant. Tapos, consonant, vowel, consonant. So, ito, yung nagre-represent ng kopya. So, yung kopya, binubuo siya ng isang stress, pero nagtatapos sa local stop. So kaya kung gusto niyo sundan yung rhyme patterns ni Rochelle, tingnan ninyo, i-clarify ninyo na hindi siya laging vowel. Kung hindi yung vowel ba may taglay siyang stress,
length o kasamang glottal stop. So lahat daw ng basic words na sa Tagalog, pasok sa slot niya. So, Bilis. ano yung nasa gitna na ano? C, C3. vowel. Anong Ito yung pwedeng kasunod kung wala. At ito yung option na kung ang kasunod niya ay length or kung walang length, another consonant. gets? Oo. Kaya ito, pasok siya doon. So, consonant, vowel. So, wala siyang length. Kaya another consonant is sunod. Then, consonant, vowel, consonant. Ang hindi lang pasok dito ay yung mga borrowed words na may clusters. Meron akong pangalawang punto, doon sa, yung problem natin na paggamitan ng text-to-text na translation model, iba yung result, iba yung words na lumalabas. Pwede Yes, mo, ba? Baka mask language modeling ang gamitin natin. Tapos, yung test set natin, gamitin natin yung homographs para paano ilagay yung mga mask. Halimbawa, itong ika, saka yung number 1, doon sa letter A, doon yung mask. Pero dito sa number 3, yung takot, saka takot, yung sa taas ng A, saka sa taas ng O, lagyan ng mask yun. Para tapos, yun, mask language modeling, para ang result niya, ganun pa rin yung sentence. Tapos yung, yung diacritic, dahil na-train na natin using these homographs, baka maganda yung result. Ewan ko. Yun dun is sa motivation, bakit ang ginamit ko yung classification dun sa nauna kong project. Para yung output ko, 0 or 1 lang. Okay. Tapos ako na bahala parang post-processing na lang. Kapag 0 siya, okay, palitan natin yung letter na to. Oo, tama. May kopyahan lang. May ganung possible direction din. So instead, possible na text to text, pero pwede rin from text to probabilities sa dulo. Tapos, madali ng Essentially, ganun. Eventually, maging generative naman din siya. Sorry, masked language modeling. Modeling. Sa transformer network yan. Isa sa mga ng transformer din, yung mask language model. Yung mismo token na Yeah. or letter. Ganun yung nasa decoder part nung transformer, di ba, sir? Minamask yung minamask yung specific. I-edit lang po namin yung i-edit lang din talaga namin yung wala pa po kasi kaming intervention na ginawa dun sa T5 small as in train lang talaga namin using yung kaya i-check. So yung test data, gamitin yung homographs para lagyan ng mask. Yes, kasi lang naman, di ba, yun lamang natin, yung mga homographs lang naman. Pero homographs lang naman. Hanapin mo hanap. Yung ito, sige po. Siguro question ko na lang will be on the more practical matters. Next semester kasi, I think, I'll be co-advising with sir on this project niya. Ano natin sa timeline? Kasi we only have till April. Hindi tayo hanggang May, ha? So roughly you have 3 months. Bakit ko alam to? Ganito din ang timeline ko. Sabi niya magtutulde kayo. Good luck. So we need to number 1, we need to limit pa doon sa balita namin yan. Kailangan niyo pang i-limit talaga kung ilan dyan yung matutulde kami. Unfortunately, your Christmas break will be tulde based for this. Kasi dapat by January, naka-ready na yung corpus para ma-explore natin yung iba pang mga possible questions na mag-a-arise. So, yun lang. I would need to have a report, not today, given all the considerations. Okay? You need to submit at least by email within the next week. Ano yung plano natin for the timeline? Given yung parang current direction ng top 40 words, okay pa naman tingnan niyo. I would say okay pa ako doon at least. Tapos sabi ni Jerry, yung MATLAB daw pwede gamitin maski overnight. Nagawa daw niya sa mga estudyante niya dati.
Pero iwanan lang yon, no? Yung computer, yung mga sa mga lab, iwanan doon. Hanggang overnight, pwedeng ano. So, pwede din magamit yung resources ng, kasi may mga GPU yung laptop nila doon eh. Kung kailangan natin mag-GPU para doon sa ano. Okay pa rin ako dun sa tatlo. Yan. Siguro yung ang mas concern ko nga, the focus. Yung ano yung marig na focus. Tsaka yung click. So, summarize lang po natin yung mga nangyayari. Yeah. So far, may issues na nag-arise dun sa classification of stems. Ano po ba? So, we need to Stems and patterns. stems and Mhm. ano po yun? Patterns. Patterns, yes. So, kailangan natin i-rename or like Refine. that. Refine. Or Yung title. number 2 is we need to look again doon sa claim, doon sa false on the first 9 words. So, kailangan And look at consider the ano yung collocation. Collocation. In relation to that, yung gaano kahaba yung context na kailangan in order to parang enough yung context niya para malaman mo yung ibig sabihin ng salita. So at least give me a measure of that. Like, halimbawa, kung nabasa ang libro, gaya ng bigay kanina, dahil. Ano yung dahil part? Like, meron, Kailangan nga. within the sentence ba, mag-exist na yung pointer to the meaning. Kung may na ba siya. Or ano lang, ang tawag namin ng complementation. Nagdadagdag ka ng argument para i-clarify yung context. Dalawang klase yung complementation kasi dinadagdagan mo yung meaning ng verb by adding noun phrases. Or causative, nagdadagdag ka ng another clause pero ibig sabihin cause or effect siya nung unang clause. Causation. The location. And then next is look at what POS tagging will bring into the conversation. Baka mamaya pala, most of the homographs are already resolved by POS. POS. And then we need to refine the title, make sure to and to identify. Now we're working on Tagalog. Make sure that your motivation is well laid out. And then, ano pa yun? Don't focus on Lope K. Santos alone when it comes to your RRN. Pagdating sa diacritics, no? Una kailangan yung linawin ano yung ibig sabihin ng diacritics in terms of orthography, phonemic representation, yung mga ganyan. Tapos morphological o yung word formation, kasi yung mga ganyan. Wording, no. Or kung yung semantic has something to do with semantic features, ano yung mga katangian niya, or ano lang ba baka it boils down to POS. Sige. Wala mo masama kung POS, huwag ka malungkot. Maganda naman yun. Hindi yan na-explore. Mas, ang takot dun is yung trabaho ko yung sakali. Yung marami. Pero yeah. Pero mas simplistic yun. Madami, malaking volume, pero mas simplistic siya. Med pa rin sa from the previous work. Kasi ang sinusundan niya lang, magpasalamat kayo sa akin na classification lang ginawa. Yan pa rin yun. Kasi dyan pa rin ang problema namin sa laboratory nila Mamahina, yung POS. Kasi nakabias pa rin yung POS natin sa English. I think yung mga main issues on that, at least from what I've written. Alright. Survey that. Ngayon lang. Okay, last. Presentation-wise. Yes, this topic is in Filipino, but the language of instruction is in English. Make sure that as much as possible, we want to present the thesis in English because in conferences, we need to speak in English. Second, I would appreciate if you would prepare the script beforehand. Number 1, it allows for your thoughts to be collected already. We already know what to say. Number 2, we will not meander around our points. Sorry, pet peeve ko yun. Third, make sure that your slides
aside from the graphs, wala akong nakitang flow charts for the methods. And that would in in conceptualizing what's happening. So, So, may I add also illustrative samples? yes, yun, concrete examples. Um, yeah, yun lang muna. Kasi the presentation is also part of the proposal. It's not just the content that you're evaluating, but also how you deliver the presentation. So, yun, I think it has been a very productive productive hour in setting the direction. Kasi I think bago rin po yung field Yes, na walang emerging siya. Oo. So, dagdag ko din pala about the corpus. Wala naman issue dun sa corpus, pero we need to, kumbaga, unpack the allegedly being biased sa corpus. Kasi, dahil nga, whether whether ang gagamitin mo ay neural, ang tawag doon yung neural network o machine translation. So, ang maganda doon, at least, sabihin natin doon, yes, maaaring kumakatawan ito sa iisang tradition, iisang community ng speaker, pero it is a sample na nagre-represent din ng actual use and usage of diacritics. So, ang point lang doon, sa recommendation, pwede nyo sabihin na to challenge the corpus, kasi nga, ang bigat kasi din yung term na robust eh. So, to explore pa, ang recommendation nyo dito, i-incorporate either, number one, variety of variety of or diverse corpus by adding genre, tula, balita, tapos o kaya tingnan din natin yung halimbawa yung pag-incorporate ng percentage ng speech. Pero sa recommendation yun, hindi sa gagawin niya ngayon. Para lang ma-unpack natin yung idea na teka, hindi man bias, pero baka leading to sa isang klase lang ng tradition. Kasi yung kasi di ba? Yung mga lalabas na homographs doon, yung homographs na lumalabas sa kritika. Baka mamaya pala iba ang homographs na lumalabas kapag chika. Pero huwag kayong umasa sa tweet kung meron. Sige lang. Kasi, ano yun stream of consciousness na pinapost mo. So, madalas din na nag-iisip na humanap ng symbol. Kasi hindi rin readily available sa keyboard, yung diacritics. So, sensitive na yun. So, sir, any additional points, sir? Yung sa POS tagging, kasi yung space meron siyang multilingual, baka pwede magamit natin yun. No? Baka kaya hindi from zero mag-start tayo. Kahit nga po siguro i-implement nyo ng POS. Like, undergrad thesis naman to, so hindi nyo kailangan mag-develop ng very new. I-implement nyo yung POS as it stands on the dataset that you're making. Tapos tingnan nyo kung enough na ba yun to classify the words. It's more of testing methodologies and testing concepts. Kasi undergrad pa naman. Kung gusto nyo talagang bongga sa MTES, sa masters. Ang masteral natin next semester is 3 months. House under the math department. So, we need to explain the mathematics behind it. If gagamit tayo ng POS tagger, you need to articulate what's the mathematics behind the POS. Maraming proba dun. So, na magagamit for sure. Yun. Meron palang birth-based na POS tagger. Si Blaze Cruz meron. LSTM nga lang gamit niya. Actually, may nakita nyo kahapon sa Vietnam, BERT yung unang ginamit na bago na yung neural machine translation. Tsaka yung mga kinukomparative language, magkakaiba sila ng treatment sa diacritics. Diba yung German, yung Gao, hindi siya tumutukoy sa vowel shape at saka sa vowel quality, tumutukoy siya sa diphthongs.
Tayo, vowel quality tayo. Yung diacritic natin, whether it is longer ba, mabilis ba, or with double stop, final double stop. So, yung ganun. Yung tulong ko lang sa inyo, pahihiramin ko kayo ng resources ng mga babasahin. Hindi naman kinakailangan makapal yung discussion nyo doon kasi ano lang siya pang contextualize lang siya. Unang-unang linawin nyo ano yung ibig sabihin ng diacritic, ano yung function niya sa context ng Filipino or Tagalog pala for that matter. So yun. On my end, I would expect the timeline at least within the next 3 month. months. Okay. Tapos, well, usap na lang tayo during the break. Unfortunately. Pero yes, Mhm. kailangan yun. Yan. Meron pa po bang gagawin after? Wala na. Mag-submit na lang kayo ng ng sarili. Wala pa naman pang Oo. deliberation kasi proposal pa lang naman siya. Proposal pa lang, oo. Yung binigay sa atin, sir, rubric. Ano yun, no? Rubric lang, oo. May form pa ba tayo? Wala rin eh. Tinanong ko si Clark, wala daw. Gagawa na lang po kami, sir, ng ano? Ng Yung parang table lang siguro. table. Yun ba? Okay. Oo. Okay po. Sige. Okay. Mhm. Sige, sir, maraming po salamat. Thank you. Okay, thank you rin ha. Susunod. Sorry na huli ako. Okay. Okay. Sige. Thank you. Ko muna sa inyo to. Ito yung discussion dito. Kung may spacing din kayong bigyan sa vowels, yan, meron din dito. Yung mga formula na yan, yung mga, yan, hinahanap yung geometrical. Pero ay baka sa amin sa linguistics, yung geometrical na yan. So, yan, yung mga titinan din dito, yung feature geometry. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung features. Kung titinan sa semantics, pwede yan. Yan, pairan ko muna sa inyo. Dati na niya dito kasi sa totoo lang, kay Lope T. Santos noong 1940s, ito ay nakafocus sa morphology, hindi pa sa sa syntax. Morphology natin. Tingnan niyo dito yung ano yun. At tingnan ibangga niyo yung kay Sir dito na edition ng KWF. Yung sa okay? Kasama siya sa Palabitikan o Palabigkasa. Maraming salamat po. Okay lang ba Thank you. contact you every now? Salamat, sir. Okay, thank you. Thank you. I suppose, since kasama ko sa proposal, the whole process pwede niyo kong consultan. Kasi ganun din sana, ganun din CS. Thanks so much. Hindi sa pang thesis defense eh. Sige. Thank you ha. Congrats. Tapos na proposal. See you.